verse 15 to 20. Atong Biblia dali sa Exodus Kapitulo 14 versikulo 15 hangtod 20. Exodus chapter 14 verse 15 to 20. Reading loud voice. Ready, go. Mingon si Moses sa katawhan, ayaw kang hadlok pabilin sa inyong hinutangan, ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Paghinong lamang kamo kay ang Ginoo mo'y makit-away anak kaninyo. Ang Ginoo miingon kang Moses, nganong nagpakitabang ka man kanako, padayon na ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkot o ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ang mga Israelita makalakaw sa malamay yuta. Pagkahiron ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon aron gusgon nila ang mga Israelita. Sa ingon nga pasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hali sa Ehipto sa tanan niyang kasundaluhan, sa mga magkakarwahe o sa iyang mga magkakabayo. Sa dihang mabuntog na sila, may baluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel, mibalin sa likod o ang pangalan ng law, haligi mibalin usab ngadto sa leyon nila. Na pahimutan kini tunga-tunga sa kasundaluhan sa Ehiptohanon o sa mga Israelita. Busa dili ang panganon, dito ang panganon o ang hangin-hangin. Milabay ang kagabyon o ang kasundaluhan sa Israel o sa Ehipto wala ang kaduol sa tibuok gabi. Amen. Amen. God is very good and wonderful. Ang ato gayong Dios, maayo gyud siya kaayo. God is in miraculous signs today. Ang Ginoo gyud naghatag kanatong mga milagro karong adlaw. So we must expectations what God will doing for all of us. Kung kinahanglan kita maglaom sa buhaton sa Ginoo diri kanato. Today message we will share the God who gives freedom and liberties. Karon ang atong pagahisgutan mahitungod sa ang Dios nga naghatag og kagawasan. In the Bible, God said to Moses in order to give freedom and liberty to Israelites who were living as slaves in Egypt for 430 years. Og diri gipadala sa Dios si Moses aron mahatagan og kagawasan ng mga Israelita nga nagpuyo isip ulipon sa Ehipto sa sulod sa 430 ka tuig. And through Moses, Almighty God rescued all Israel people from the slave of Egypt. Og pinaagi kang Moses ang Ginoong Dios nagaluwas sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa mga Ehiptohanon. Likewise, God sent Jesus Christ to give freedom and liberty to His people who were living as slaves to Satan for 4,000 years after Adam sinned. Pagsama niya nga gipadala sa Dios si Jesus aron hatagan og kagawasan ang iyang mga katawhan nga nagkinabuhi nga ulipon ni Satanas sa sulod sa upat ka libo ka tuig human nga makasala si Adan. After Adam committed sins, all people of the world become sinners. O sa pagkahuman nga si Adan nakabuhat og sala ang tanan gayon sa tawo sa kalibutan nahimo gayong makasasala. That's why every people needed Jesus Christ rescued from the sins. Muna ang mga katawhan na inahanglan ka ni Jesucristo o gitabangan sila sa ilang mga sala. So today message Exodus event is the good model that teach us about Jesus' work of salvation of our souls. So karon ang mensahe ang paghitabo sa Exodo usa ka maayong balik modelo nga nagtudlo kanato bahin sa buhat ni Jesus sa kaluwasan. How God was working very powerfully. Kung giunsa sa Dios paglihok sa makusganon gayon kaayo. Number one, God who led and works through the leaders. Ang una, ang Ginoo nagpili o namuhat pinaagi sa pangulo. Church leader, government leader, school leader, barangay leader is very important. Ang mga pangulo sa simbahan, ang atong mga gobernador, even ang mga pangulo sa komunidad, importante gayon
sila. So through the Bible we have to learn it. God trained Moses for 40 years in the wilderness, and after training him, he appointed him as the leader of the Israelites. So pinaagi sa Biblia, iyang gibansay, kita makabalo, iyang gibansay si Moses sa 40 ka tuig dito sa kamingawan ug human sa pagbansay gipadala na gayon siya isip usa ka pangulo sa Israel. So we read the Bible, Exodus chapter 3, 4 to 6. Ang atong basahon diri sa Exodus kapitulo 3 bersikulo 4 hangtod 6. When the Lord saw that he had gone over to look, Sa pagkakakita sa Ginoo nga gituon siya ingon ng Ginoo gikan sa baliwala sa kasampinitan. Moses mitubag siya. Unsa man ang Dios mingon, diha ka lang kutob ayo na pagduol. Kubuha ang imong sandalias kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Ako ang Dios sa imong amahan. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa gitabutan ni Moses ang iyang nawo kay nahadlok siya ang tanaw sa he Dios. was afraid to God. Amen. Moses was afraid when he heard the voice of God Almighty. Si Moses nahadlok gayon siya pag-ayo sa diha nga nadunggan niya ang tingog sa Dios. Hallelujah. Amen. We must hear the voice of God like Moses is. Kinahanglan kita nga madungog ang tingog sa Ginoo sama kang Moses. We must hear the voice of the Holy Spirit. Kinahanglan kita maminaw sa tingog sa Balaang Espiritu. God and the Holy Spirit want to speak to us. Ang Dios o ang Balaang Espiritu ganahan gyud siya makigsulti diri kanato. That's why as a man of God, we can hear the voice of God and the Holy Spirit. Mo nang isip mo sa akatawan sa Dios, makahimo kita nga pagbinaw sa pulong sa Dios. That's why God want to training you and I. Mo nang ang Dios ganahan gyud siya nga bansayon ikaw ug ako. When we hear the voice of God and the Jesus Christ, we can love God, we can love each other very well. Sa diha nga atong pagdungog ang tingog sa Dios makahimo gid kita paghigugma sa atong isig katawo. So, a leader who knows the absolute goodness of God. Ang pangulo nga nakahibalo sa higpit nga pagkamaayo sa Dios. If you want to become a very good leader in the church, in the government, in the whole society, we must learning the truth of God very well. O kung ikaw ganahan ka nga mahimo nga maayo nga pangulo sa simbahan or even sa tibuok nga komunidad, kinahanglan ka nga makabalo sa pulong sa Dios. Make a good mind this. Maghimo kayo og maayo nga huna-huna. And then you can do good. Makahimo ka og maayo nga mabutang. That's why we must fighting for make a good idea, good mind this. O mo na kinahanglan kita nga makigdain sa maayong pakigdain aron makahimo kita og maayo nga huna-huna og maayo nga ideya. Because every moment the evil spirit want to plant the wrong mind in your heart. Kay ang sa kada minuto ang daotang espiritu ganahan gyud nga mo magbutisok kanato og mga daotan nga huna-huna og daotan nga buluhaton. As the Satan approaching to Adam and Eve, deceive their lives. Sama nga si Satanas ni tintag gayud nila ni Adan ug ni Eva. So we must very be careful to pray and overcome the all kind of situations. Unang kinahanglan kita magmaigmat pag-ayo aron sa pagbuntog sa matang sitwasyon. So a leader who knows the Almighty God very well, they become a very good leaders. O ang pangulo nga nakahibalo gayon sa higpit nga Dios makahimo gyud sila og maayo nga pangulo. Leader must be very honest. Ang pangulo ngayon kinahanglan gid kina nga matilod-anon. There is many kind of leader, no honesty. Kaya doon na gyud mga pangulo nga dili gayon matilod-anon. That's why country and the government cannot become a very rich. Mao nang ang usa ka nasod or ang usa ka gobyerno dili gid kini mahimo nga dato tungod
panahon. Even though they are leader in the country, they want to steal the money and material something. Kay bisan sila usa ka pangulo sa usa ka nasod, sila gyapon mangawat og mga materyales ug bisan unsa ka o bisan kwarta sa gobyerno. They are the very no good leaders. Sila gayud mga sayong gayud kaayo nga mga So we must pray for the good leaders. Muna kinahanglan kita nga mag-ampo para sa maayo nga pangulo. A leader who knows the God, who does not lie. Ang pangulo nga nakahibalo nga ang Dios dili gayud mamakak. Our God is very peaceful. Ang atong Dios matinud-anon gayud kaayo. That's why we must imitate the attitude of our God and Jesus Christ. Kung kinahanglan kita nga atong suhidon ang kinaiya sa atong labing kamhanang Dios. Through the word of God, we can imitation the good leader, our Lord God and Jesus Christ. Pinaagi sa pulong sa Dios makahimo kita pag-imitate sa pulong sa Dios. A leader who knows the sovereign Lord God very well. Ang pangulo nga nakahibalo sa makagagaw nga Dios. Because the Bible says, Numbers chapter 23 verse 19. Kay tungod kay diri sa Numero kapitulo 23 bersikulo 19. Numbers Numero chapter kapitulo 23 23 bersikulo 19. verse 19. Ang Dios dili tawo gusto dili siya mamakak. Dili siya anak sa tawo gusto dili mausabang iyang una-una. Bisan unsay iyang isaan buhaton gayud niya. Musulti siya ug mahimo kini. Amen. 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 When God promised to something to people, He will fulfill that words. O kung ang Dios gayon mamusaad sa tawo iya gid kinang buhaton. I like very much the old promise of God through Holy Bible. O si Pastor kay ganahan gid kay siya sa mga saad sa Dios pinaagi sa Biblia. That's why I want to search the promise of God in the Bible every day and night. O nang iya gayon nga bulungon ang mga saad sa Dios adlaw ug gabi. Hallelujah. Amen. After finding the promise of God in your life for you can do very well reading Bible, meditate Bible, and study Bibles. O kung makita na nato ang saad sa Dios diha sa imo diha para kanimo makahimo kita pagbasa sa Biblia o pag-meditate niini. God wants to speak to us through worship services. Ang Dios ganahan siya makigsulti ka nato pinaagi gayon sa pagsimba. God made you and I Ang Dios kahimo ikaw ug ako to love each other. alang sa paghigugma sa matag usa. God made you and I to worship Him. Ang Dios kahimo kanako ikaw para sa pag-alagad o pagsimba kaniya. Bible says in Deuteronomy chapter 32 verse 4. Ang Biblia nagaingon diri sa Deuteronomy 32 bersikulo 4. He is the love, His work are perfect and all His ways are just. A faithful God who does not lose of light and just is His. Amen. 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 We believe that our God is very peaceful. Kita mo tuo nga ang Dios siya gayon matinud-anon kaayo. Bible says that God is not human beings. Ang Biblia nagaingon nga ang Dios dili kayo siya sama natong mga tawo. Because God is the creator, made you and I. Kay ang Dios siya gid ang mububuhat himo kaniya ikaw ug ako. A leader who followed God with dreams. Ang usa ka pangulo nga nagsunod sa Dios sa usa ka dako. Moses was bold and dreamed about God who would fight behalf of the Israelites in the time of distresses. Si Moses nga maisugon og nagdanggo bahin sa Dios nga makig-away alang sa mga Israelita sa panahon sa ilang kagul-anan. Bible says in Exodus chapter 14 verses 13 to 16. Ang Biblia nagaingon diri sa Exodus kapitulo 14 bersikulo 13 hangtod 16. Exodus kapitulo 14 bersikulo 13 hangtod 16.
Moses stretched Mingon out si his Moses sa hand katawan. over the Ayaw ka sea, makahadlok, and pabilin sa they inyong inutangan, ug tanawa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pag-iwas kaninyo. Kanang mga inutuhanan na dili na ninyo makita pag-usap. Panghilom lamang kabuhi ang Ginoo naging away alang kaninyo. Ang Ginoo mingon kang Moses, nga nang nagpakitabang ka man kanako, pagpadayon na ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot, ibabaw sa dagat at mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Amen. Almighty God was destroyed all Egyptians and the soldier and the chariot into the seas. Ang labing daghan ng Dios iya rin nga giguba ang tanan ng mga ihimtuhanon ng mga sundalo. This was the very good models work of God Almighty. Mao kini ang maayo nga modelo nga gibuhat sa ato ang Dios. So we must trust in God and believe in God Almighty. Muna kinahanglan kita nga musalig ug mutuo sa atong labing gamhanan nga Dios. Also Moses who dreamed of the Red Sea being divided and the Israelites crossing through it. Si Moses na nagdamgo sa pulang dagat nga nabahin ug ang mga Israelita mitabok niini. Exodus chapter 14 verse 21 to 22. Atong basaon diri sa Exodus kapitulo 14 bersikulo 21 hangtod 22. Then Moses Unya stretched giisa ni out his Moses ang hand iyang kamot ibabaw sa dagat over ug the sea ipasibog and sa the Ginoo ang sea. dagat Over the pinaagi sa sea kusog nga hangin gikan sa silangan ug gihuro sa Ah, tibuok with gabi. the strong Nabahin ang wind, tubig ug the strong niuga ang kaliwalan niini. Ug miagi niini ang mga Israelita sa isig kakilid nila nahimong dawdro ka pa rin ang tubig. Amen. Amen. We have a time to passing by the Cross Islands nowadays. Sa mga karon aduna na kayo kita'y bagyo nga niagi diri sa Negros. Why God made the typhoons? Nga naman ang Diyos nagbuhat kayo ng bagyo. So we must believe that all typhoons, everything is digested made by God Almighty. Na kinahanglan kita mutuo ang tanan nga mga bagyo ug tanan gyud nga mga disaster gibuhat gyud kina sa ato ang Dios. There is some reason why God made the typhoon continuous. Ug aduna kayo rason nganong ang Dios gahatag gyud og mga bagyo or mga disaster padayon. Why God made the famine and disaster and the earthquake. Nga kay ang Dios kay ngano ang Dios naghatag og kagutom og mga disaster. This is the working of God Almighty to people. Mo kini ang wording sa Dios diri sa atong sa katao sa So we mga must return to God Almighty from the heart. Mo kinahanglan kita nga mubalik sa atong labing gamhanan Dios sa tibuok natong kasing-kasing. Amen. Amen. Number 3, the emergence of the third dimensions and the fourth dimension worlds. Ug diri sa ikatulo ang pagtunga sa ikatulo nga dimensyon ug ikaupat nga dimensyon sa mga kalibutan. We are the live on the third dimension of the world. Kita nagpuyo din ilalong sa ikatulo nga dimensyon sa kalibutan. The third dimension world is the material world and the fourth dimension world is the spiritual non-material world. Ang ikatulo nga dimensyon sa kalibutan o ang material nga butang sa kalibutan ug ang upat nga dimensyon sa kalibutan o ang espirituhanong dili mga butang sa kalibutan. The third dimension world is under the dominion of the fourth dimensional world. Ang ikatulo nga dimensyon sa kalibutan ay naubos kayo sa pagmando sa ikaupat nga dimensyon sa kalibutan. We must very clearly understanding about this knowledge of God. Kailangan kita nga makasabot iyod niining knowledge sa Ginoo. When God created the heaven and the earth, there is the Holy Spirit working together. Sa diha nga gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta aduna gayon ang balang espiritu nga nagalihok. God made created the heaven and the earth not only with hymns. Ang Dios nagbuhat gyud sa langit ug sa yuta dili lamang sa iyaha. God created the heaven and the earth, everything
with the Holy Spirit and with the Jesus Christ. Ang Dios naghimo ngayon sa langit ug sa yuta kauban ng balang espiritu ug si Ginoong Hesukristo. Jesus says, I was there before the beginning of the world. Na si Jesus mingon nga naaglit siya usapa na himo ang kalibutan. Genesis chapter 1 verse 2 says it. Diri sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 2 nagaingon. Now Ang kalibutan haw ang walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kaingin ug ang mga espiritu ug ang espiritu sa Dios nagliog ibabaw sa katubigan. Amen. During the creation of the world, the Spirit of God hovering over the water there. Sa dihang himo ang kalibutan, ang espiritu sa Dios nagalihok gayon ibabaw sa tubig. Likewise, during the worship time now, the Spirit of the Lord working in us. Sa mga karon na doon ka kita nagasimba, ang espiritu sa Dios nagalihok gayon dire. This is the very important knowledge of God. Wa kay nga importante gayon nga kaalam gikan sa Dios. That's why Jesus mentioned every worshiper must worship in the spirit and the truth. Mao na ang Dios nagahisgot kay ang tanan ng mga mutahi kaniya kinahanglan nga musimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. We must worship in Christ Jesus and the Holy Spirit. Kinahanglan kita musimba diha kang Hesukristo ug sa balang espiritu. During the worship service, God is speaking to us through His Son Jesus Christ, and we can hear the voice of God. Ug during sa worship service ang atong labing gamhanang Dios nagasulti pinaagi kang Ginoong Hesukristo diri kanato. So, most of the people cannot hear the voice of God and the Holy Spirit very directly. Ang mga kadaghanan gid sa mga tawo wala gid kayo nakadungog sa sa tingog sa Ginoo. That's why God gave us the opportunity to hear the message of God, voice of God through worship services. Mao na ang Dios naghatag gid kaayong maayong oportunidad para sa pagpaminaw sa iyang mga pulong pinaagi sa pagsimba. How God created the heaven and the earth, everything. Giunsa sa Dios pagbuhat ang langit ug ang yuta ug sa tibuok nga Ginoo. God created the heaven and the earth with His words. Ang Dios nagbuhat sa langit ug yuta pinaagi sa iyang pulong. Genesis chapter 1 verse 3 says. Ug diri sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 3 nagaingon. Then God Kanya said, mingon ang Dios, "Let there be light." mitungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Hallelujah. Amen. God is working through words. Ang Ginoo ngayon naglihok pinaagi sa pulong. That's why meditate the Word of God, reading Bible, memorize Bible is very important in our Christian life. Mao na kinahanglan kita nga mo tunan gid nato o memoryahon ang mga naisulat diri sa Biblia kay importante kini kaayo isip ato isip sa kakristohanon. God will give us the wonderful opportunity to all Christians. Ang Dios ganahan gid kay maghatag kanato maayo gid kaayo nga oportunidad sa oportunidad. Do not neglect the opportunity of God Almighty. Ayaw gayon nga ibaliwala ang oportunidad nga gihatag sa Dios diri kanato. Just to obey the Word of God, obey the instruction of the churches. Nang tuuhin na gayon ang pulong sa Dios ug sundan pod ang mga pagmando sa simbahan. Surely you will be prosperous and successful in your life and happiness in your life. Og sadya ay makahimo gid ka nga magbalipay ug magmadaugon sa imong kinabuhi. Oh, we know that Moses was a man of God. Ug kita nakabalo nga si Moses ang tawo sa Dios. Moses was a man of prayers. Si Moses usa ka tawo nga maapon. The man Moses met God Almighty was changed and was filled with the Spirit of God as the man of God. Ang tawo nga si Moses nakitagbo sa Dios na usab og napuno sa banal espiritu sa Dios.
Bible says Acts chapter 7 verses 30 to 36. Diri sa Buhat Kapitulo 7, Buhat Kapitulo 7, versikulo 30 hangtod 36. Kapitulo 7, versikulo 30 hangtod 36. We read together. Doon ang pagbasa, paglabay sa 40 katuig, may usa ka anghel na mipakita kang Moses, pinaagi sa naglaab ng sampinit dito sa kamingawan sa bukid sa Sinai. Natingala si Moses sa iyang nakita ang bituon diya sa sampinit aron sa pagsusi niini. Apa nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon. Ako ang Dios sa Ginoo nga nag-ingon. Ako ang Dios nga mga katiulangan ang Dios ni Abraham sa akong gihapon. Bigurong sa kalisang si Moses ug wala siya mga has pagtanaw. O giingon kaniya Ginoo, buang imong sandalyas tibalaan ang dapit kay imong gitindugan. Nakita ko ang pangit nga pag-adto sa akong katawan dito sa Ehipto. Ug nadungog ko ang ilang ang ulo ug naniya ako ang pagluwas sa kanila. Kung sa tuol gani kay padala ko ikaw adto sa Ehipto. Mao kini ang Moses nga gisalipwan sa katawan sa Israel ug ang giingnan nila kinsa kanimo kanimo nga pangulo ug paghukom namo. Siya ang ipadala sa Dios, hirot ng pangulo ug nagluluwas. Binulikan sa mga anghel iyang nakita dito sa nagdilaab ng sampinit. Siya ang nagulo sa katawan sa ilang paggawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siya ang mga milagro ug mga katingalahan dito sa Ehipto sa dagat ng pula ug kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Amen. Amen. Almighty God using Moses. Ang labing kamhanang Dios iya yung gigapit si Moses. Because God wanted to rescue his people from the slave of Egypt. Kaya ang labing kamhanang Dios kinahanglan siya nga aluwason ang iyang katawhan gikan sa pagkaulipon diha sa Ehipto. That's why God anointing with the power of the Holy Spirit and God to Moses. Mao na giduhugan kayo sa Dios si Moses sa kusog. And then Moses become a very strong man of God. O si Moses nahimong siya nga makusganon nga tao. Nowadays God made you and I strong Christians. Karon nga mga panahon na ang Dios naghimo kanato isip usa ka makusganon nga mga Kristohanon. Why God called you and I and there's pour out His Spirit. Nga naman ang Dios nagtawag kanato o Because if God as a friend rescue the all people of the world, the sinners. kaya ang Dios aduna gyud siya plano nga luwason ang tanan niyang katawan gikan sa mga sala. Because the sinner they cannot save themselves by themselves. Kaya ang mga makasasala dili gid sila makahimong pagluwas sa ilang kaugalingon lamang. They need some rescuers. Kinahanglan sila og pagtatabang. You are the all rescuers for save the world sinners. O ikaw ngayon ang usa ka magtatabang makaluwas sa tanan ng mga makasasala. Who can save your family, your parents, your relatives? Kinsa man ngayon ang makaluwas sa atong mga pamilya o sa atong mga kaparientehan? God called you and I for deliver the good news to all of them. Mao na ang Dios nagtawag kanimo o kanako alang sa pagsangyaw sa iyang pulong. That's why I tell you the whole church members do not be lazy. Mao na kitang tanan dili kita mahimo nga tapulan. Because if you do not rescue your family parent, your parent, they will go to the eternal hell very well. Kaya kung dili din nato luwason ang atong mga pamilya, atong mga amiga, atong mga pagkaparyentihan, tawagin sila dito sa impyerno. This is the purpose of why God appointed you and I. Mao kini ang purpose nga ang Dios nagapili kanako o kanimo. For salvation of your family and the friend and the neighbor relative, sometimes we need fasting prayer, overnight prayer, or other things. Para sa kaluwasan sa atong mga pamilya, sa atong mga amiga, sa atong mga kapalyentihan, usaha kinahanglan kita nga pagpuasa sa tibuok gabi. People want to be freedom and the liberties in their lives. Ang
Ang mga katawan kay ganahan gid kayo sila og kagawasan sa ilang kinabuhi. But they cannot do by themselves. Apan dili sila makabuhat pinaagi lamang sa ilang kusog, sa ilang They kaugalingon. need someone help us. Nanginahanglan gid sila og usa nga mutabang kanila. Today we have a song, sir. You realize we are the calling by God Almighty for the ministry of this one. O karon adto lang kita ikanta nga UNI, ikaw ako gitawag yun sa Ginoo alang sa pagministeryo niini. Amen. Amen. Greeting each other. You and I are very important persons. You and I are an important person. Roger is a very important person. Hallelujah. Every church members and the young people very important for my ministry of God. Ang tanan ng mga miyembro, even ang mga ang batanon importante gayon ni pastor sa iyan. Because the Bible says you and I, we are the co-workers of God May Almighty. tungod ang Biblia nag-iingon nga ikaw o ako kita magtatabang ngayon sa atong labing gamhanan nga Dios. God want to work together. Sir. Ang Dios ganahan din siya nga kita maglihok sa mapanatiusa. So Bible says that the element of the fourth dimension, thinking, dream, faith, and the word of the confession of faces. Kung ang Biblia nag-iingon ang mga elemento sa ikaupat na dimension mo ang paghuna-huna, dako pagtuo ang pulong sa pagsugid sa pagtuo. Bible says in Hebrews chapter 11 verse 6. Ang Biblia nag-iingon diri sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 6. And Hebreo without kapitulo faith 11 it is bersikulo impossible to 6. please Walay God. makapahimuon sa Dios kundi pinaagi sa pagtuo. Kaya ang pagtuo sa Dios kinahanglan niyo pagtuo ato ning Dios o naghiya niya ang itang kaniya. Amen. Amen. That's why we must seek God Almighty with your honesty hearts. Munang kinahanglan din nato nga pangitaon ang atong Dios sa kinasing-kasing gayon. God want to give us the good gifts and the rewards. Ang Dios ganahan din nga maghatag ka nato maayo nga mga gasa. This is the very important knowledge of God. Mo kini importante kay kaayo nga kaalam gikan sa Dios. That's why we must self-control our thinking mind. Mo nang kinahanglan kita nga magkontrola sa atong mga huna-huna. By the word of God, we must thinking with the very good. Pinaagi sa pulong sa Dios kinahanglan kita maghuna-huna sa maayong gayon. If you thinking very good, you can do very good things. O ang imong kung ang imong huna-huna magahuna-huna maayo huna-huna makabuhat ka kagayon og maayo nga Why pagbuhat. people something material steals? Gano man ang adunay mga tawo nga manguha og mga material. Because they do not control their thinkings. Kay dili nila makontrola ang ilang huna-huna. The thinking is the very important. Oh, I want to steal some money and some things. Unang sama na nga, importante gayon kaayo ang paghuna-huna sa mga makaingon sa nga, oy ganahan ko nga mo kuhanin material na ha. Long thinkings plant in our heart by the demon stages. Ug ang mga dautan nga huna-huna kini gitisok gyud sa gitangod gyud sa ato diri sa mga. That's why I tell you the truth, important matters. When you have a long mind, a long thinking, you must distinguish, drive out them immediately. Muna kung kaduna kita yung mga dautan nga huna-huna, dautan nga mga bulaton kinahanglan kanto kinanga ato ngayon ang buntugon o papahawaon gyud nato sa atong kasing-kasing. You can do that works. Makahimo kay pagbuhat ni sama nga ni Ana. Almighty God and Jesus Christ gave us the authority to drive out the demon spirits. Ang labing kamhanan ng Dios ug si Jesucristo naghatag nato otoridad sa pagpahawa sa mga daotang espiritu. And what the Bible says in Mark chapter 16. Kaya tungod diri sa nag-ingon diri sa Biblia diri sa Marcos kapitulo 16. 17, verse 17. Marcos kapitulo 16 And bersikulo the signs will accompany those who believe. In my name they drive out demons, they speak in new tongues.
mo kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga muto. Sa akong ngalan maghigilin sila mga yawa ug manunti sila lain-lain nga mga sinultihan. Amen. This is the important promise of God. Mo kini nga importante gyud kaayo nga saad sa Ginoo. Jesus promised to you and I will give you authority to drive out devil spirits. Si Jesus nagsaad gyud diri kanato nga hatagan kita niya og otoridad sa pagpahawa o paghihilin sa mga yawa. Jesus promised, I will give you very good gift speaking in new tongues. Si Jesus nagasaad nga hatagan din kita o ikaw niya og maayo nga gasa. When you speak in new tongues very well, the fire of God come out from your mouth. Kung makahimo kita ang pagsulti sa mga laing pinulungan, ang kalayo ngayon sa Diyos, kung sa didiri ka na to. Devil spirit flee from your sights. Kung ang mga daotang espiritu, kahawa ngayon, diri ka na to. Like Almighty God, remove the whole kind of Egyptian soldier and the chariot from the sight of Israel people. Sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus, ang labing kamhanang Diyos, nga iya gyud giwangta ang tanan ng mga kasundaluhan sa Ehipto. When Moses lead the Israel people, 2 million people across the Red Sea. Nadiya nga si Moses nga nagapangulo sa pagluwas sa mga tao dito sa Israel sa When the whole Israel people across the Red Sea, already they were on the land. nung sa diya nga nakalabang ang mga katawan sa tubig, nakalabang na din sila dito sa Yuta. And then God covered the whole Egyptian soldier and the chariot into the waters. O ang Diyos nagtabon kayo sa mga ihimtuhanon ng mga sundalo sa tubig. God made you like His ones. Kung nagbuhat ang Diyos sama niini. So we must trust in God Almighty. Sa kinahanglan lamang kita nga mosalig diha sa Ginoo. And then obey His messages. Ug motuo sa iyang mga mensahe. Last one, the spiritual element of the fourth dimension I want to challenge. O ang ulayang espirituhanong mga elemento sa ikaupat nga dimensyon. Our speaking, our language is very important. Ang ato gayong pagpanulti, ang atong lingwahe, importante yun kaayo. The language of the communication with the God, we always using with the God. Ang pinulungan sa komunikasyon uban sa Dios. Somebody is using the negative languages. Aduna yung uban na magagamit sila ng mga sayong mga The lingwahe. negative language will destroy their lives. Ang negatibo nga mga lingwahe makagubagi sa ilang kinabuhi. So negative message also destroy their lives. Ang mga negatibo nga mga mensahe makagubag kana sa atong kinabuhi. That's why we must using the always positive language, positive message, always deliver the good news. Kaya kailangan kita nga maghatag lamang kayo ng mga positibo ng mga mensahe. So I pray to God Almighty every morning, every moment, Almighty God, give me the positive mind, positive language, positive letters. Sa mga si Pastor, nag-apo ngayon sa labing kamhanan Diyos na Ginoong Diyos, ang tagigid ako ang positibo nga unang-una aron sa positibo nga unang-una. That's why I like recording letter come from the Lord Almighty God and the Jesus Christ. Kung nangailangan din kayo si Pastor sa pagsulat sa mga letter, nagikan kayo sa labing kamhanan ng Diyos. When I pray to God Almighty, God gave me some idea and good motive to make good missions. Sa diha nga mag-ako ngayon si Pastor sa labing kamhanan ng Diyos, ang Diyos maghatag kani ang maayo kayo ng motibo, maayo nga misyon. And then I was recorded on the papers. Kung kanaiyan yun ka nang isulat sa papel. After that, I was trying to follow that words. Kung pagkahuman ni Ana, iyan na ngayon na sundon
kadto. Because the Almighty God gave me the message already. May tungod kay ang Dios naghatag kaniya og mensahe. So, message received from the God Almighty and Holy Spirit is very important in guiding our lives. Muna ang mensahe gihatag diha diri kanato gikan sa Ginoo sa importante gyud kaayo. The Word of God is a very powerful weapon as a Christians. Ang pulong sa Dios maayo gid kay mahinagiban nga gigamit sa pagpakig-away. That's why we must using the Word of God weapon using for the battle to destroy the Satan's schemes. Muna kinahanglan nato gamiton nga kani nga maayo nga hinagiban alang sa pagbuntog kang Satanas. Not using this very powerful weapon for destroy some bodies. Dili na to gamiton kani nga kusganon nga hinagiban alang sa pagubas sa atong sikataw. Bible says encourage to each other. Ang Biblia nagaingon na Amen. kasiga ang matag usa. We can encourage to each other. Makahimo kita pagdasig sa matag usa. Amen. Amen. And the strength to change and conquer the third dimension world through positive languages. Ang gusto nga pagbago pagbuntong sa ikatulong dimensyon pinaagi sa positibo nga hunahuna. That's why always I praise. Please open the first dimension of the word and the thinking and the minds in our hearts. Ngayon si Pastor kanunay gid siya nag-ako nga ablihan ang iyang ikaupat nga dimensyon sa kalibutan ng kaupat nga dimensyon nga hunahuna. When you open the first dimension of the world's thought and the thinking mind, you can cover the all kind of third dimension of the world. O kung makahimo ka pag-abri sa imo nga ikaupat nga dimensyon sa imong hunahuna, makahimo ka pagtabon sa ikatulong nga dimensyon. Every kind of movie and the YouTube and the internet and the TV is made by the man, some of the men and for throughout the third dimension of the world. O kanangin nga mga TV tanan nga mga YouTube tanan nga mga movie kanangin gibuhat gid kina sa mga tawo pinaagi sa ikatulong nga dimensyon. That's why we must cover the all kind of third dimension world of God. Matthias by the fourth dimension world of powers. Mo nga kinahanglan kita natong tabunan ang kanang ikatulong nga dimensyon nga gibuhat alang atong tabunan pinaagi sa ikaupat nga dimensyon. That's why we must understanding by Bible very clearly. Mo kinahanglan din kita musabot pag-ayo sa Biblia. Our God want to give us the freedom. Ang atong labing gamhanang Dios ginahandin siya nga maghatag kanato og kagawasan. Do you want to be set free in your life? Ganahan mo ba nga mahimong gawasnon sa imong kinabuhi? Why you do not study Bibles? Nganong dili ka man magbasa og Biblia? Jesus teaching the Bible, John chapter 8:32. Sa Jesus natulog diri sa Biblia diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32. Then you will know the truth will set you free. Ikaw ang mabalo sa kamatuoran, ang kamatuoran, makahimo kanimo kagawasan. Amen. Amen. The Bible is the truth. When you know the truth very well, you will be set free. Ang Biblia mao gyud ang kamatuoran kung ikaw makabalo sa kamatuoran, ikaw mahimo gyud nga gawasnon. This is the answer to make a freedom life also. Mao kini ang tubag alang sa paghimo og gawasnon nga kinabuhi. That's why we must close to God through reading Bible, meditate the Bible. We like Bible emphasize many times about this word. Mao nang kinahanglan kita muduol ug musuksok diha sa atong buhi nga Dios pinaagi sa pagtuon ug pagtuon sa Biblia. Hallelujah. Amen. I want to praise turning point in our lifestyles. Ganahan kay si Pastor nga mag-ampo sa pag-usap sa atong kinabuhi. Do not follow the Gangnam styles. Dili kita dapat musunod sa mga Gangnam Style. Gangnam style means the world patterns. Ang Gangnam Style masabot nga na ang mga daotan, ang mga kalibutan nga buhat. In Korea, Gangnam City, there is many youth people gathering there. O dito sa Korea, dito sa Gangnam City, ang
Ang daghan di kayo mga tao nga nagtapok dito. They want to enjoy. They bring the very luxury car, luxury material, and too much money to enjoy themselves. Ganahan din kayo sila maglipay-lipay sila kinabuhi, magdala sila og mga mahalon ng mga salakyan ug mga dagko kayo mga kwarta alang sa paglipay sa ilang kinabuhi. But they are not satisfied in their lives. Apan wala gid sila na satisfied sa ilang kinabuhi. Because there is no truth. Kay wala gyud kamatuoran. That's why they have not freedom in their life. Mo wala gid sila kagawasan sa ilang kinabuhi. We can learn the truth about Jesus Christ very well, and then you will be set free in your lives. O kung makahimo kita sa pagkatong sa kamatuoran sa atong labing gamhanan Dios, makahimo kita og kagawasan sa atong kinabuhi. God want to give you and I freedom and liberties. Ang atong labing gamhanan nga Dios ganahan siya muhatag kanimo kanako og kagawasan. That's why we must study Bible more and more clearly, and reading Bible, memory Bible, and sharing the Bible to each other. Muna kinahanglan kita magtuon kayo sa Biblia. This is the very simple message delivered the good news evangelism. Mo kay simple lamang kayo ang mensahe alang sa pag-ebanghelyo. You can bring your Bibles. Sa mga ikaw makadala sa imong Biblia. Go to the school and go to the anywhere, visit some house, and then you can open the Bible. Og mato ka kayo sa mga atong eskwelahan o even sa mga balay-balay, abrihan nato atong Biblia. Anything else important in the Bible? O ang tanan nga importante kayo diri sa Biblia. God want to give you freedom now. Ang labing gamhanan Dios ganahan kayo nga maghatag kaninyo og kagawasan. God so loves you. Ang labing gamhanan Dios nahigugma ngayon siya pag-ayaw kaninyo. And then you can tell the very simple evangelism. God want to use. Kung makaingon ka, makaino kang pag-ingon sa pag-ebanghelyo nga ang Ginoo na ginahanglan. But people do not know very well. Apan ang tao wala gayon nakabalo. And then we can say to the people, can I help you? May I help you? Kung makaingon ta sa atong mahina ng katawan na maayo makaimo ba yung pagtabang kanimo? We can start in the good news about the gospel like what is it? Makahimo kita pagbuhat og maayo gayon nga balita. And somebody will say yes. So diya nga mayon nga yes. My Bible says, God so loves you very much. Akong Biblia nagaingon nga ang labing gamhanan Dios nagigugma gayon pag-ayo kanimo. When you believe Jesus Christ, Kung ikaw mo kang Jesus, you will become a children of God. ikaw mahigugma anak sa Dios. Because Jesus Christ died on the cross for forgiveness of your sins. Itungod kay ang Dios nagpakamatay kayo sa cross alang sa kapasayloan sa imong sala. You will set free from your sins. Ikaw gayon mahimo kung kabaton og kagawasan sa imong mga sala. Have you experienced mistakes and sins? Nakaagom ka na ba og mga sayop sa imong kinabuhi? Invite Jesus Christ. Imbitaha si Ginoong Jesucristo. He will help you. Kung siya matabang kanimo. He will remove all kind of sins. Kung iyagid ka ng magtawon ang tanan ng mga nagkaidagiyang mga sala. He will forgive your sins. Siya ngayon ang magpasaylo sa imong mga sala. Likewise, very simply, we can deliver the good news. Sa mga niya na simple na kayo sa And pagsakyaw then sa people say to Diyos. you, oh, I can believe Jesus Christ. O katawan makahimo pagsulti ka na mutuo na kayo na po ka. And then you can pray for them. O makahimo kita pag-ampo kanila. And pray for them and invite them to the churches. Makahimo kita pag-ampo kanila o atong silang iimbita sa simbahan. Is this difficult? Lisod No, pa sir? kani. Difficult or not? Lisod pa kani siya. It's not difficult, sir. You can deliver to all your neighbor and the classmate and every people. Makayo ka pag-deliver sa imong ngayong mga silingan o sa imong mga classmate. We'll become more evangelists. Mahimo kita nga ebanghelyo. You'll become missionaries. Mahimo ka nga misyonaryo. That's why Jesus says,
receive the Holy Spirit. Muna, si Ginoong Jesucristo nagaingon nga dawata ang Balaang Espiritu. And then we receive the power from Heavenly Father God to deliver the good news to every people. Para makahimo ka pagdawat sa labing kusog na gahong gikan sa Ginoo. And then Jesus says, do not quench the Holy Spirit. O si Jesus na ingon nga ayaw kayo suka Balaang Espiritu. Yesterday I talking about the Lord Jesus. Sa mga gahapon na si Pastor Nisolti ka na. When did you receive the Holy Spirit? O kanus agayon ako kuno na kadawat sa Balaang And Espiritu. the Lord told me last time during the assembly of God attend visit the years Bayan Church, he was receiving the Holy Spirit. O ako nag-ingon nga katong panahon nga naagin ang Assemblies of Life dito sa conference sa Bahian. And then I told the Lord Jesus, O si Pastor nag-ingon ka na ako. something we must pray continually in the Holy Spirit. Kinahanglan ka among ampo padayon sa Balaang Espiritu. Even though you will receive the Holy Spirit and speak in your tongues very well, if you do not pray continually, the Holy Spirit will stop in your heart. Ibig ko kung ikaw nga muhunong sa dili ka ampo pag-ayo ang Balaang Espiritu mo pahawa kayo sa imong kasing-kasing. That's why Apostle Paul mentioned to the church members, do not quench the Holy Spirit. Muna si Apostoles Pablo nag-iikon sa mga miyembro mo, ayaw kayo pasuka ang Balaang Espiritu. We must speak in the Holy Spirit continually, day and night. Kailangan kita na magsulti sa Balaang Espiritu adlaw ug gabi. And then Holy Spirit will help you very well how to pray very well. O ang Balaang Espiritu magtabang kanimo sa pag-ampo. I saw many people seems like very difficult to pray times. O nakita kayo ni Pastor na daghan kayo mga katawan nga lisod kaayo mag-ampo. Because they do not pray in the Holy Spirit very well. Kaya wala ngayon sila nag-ampo sa pinagi sa Balaang Espiritu. Bible says in Romans chapter 8:26. Dahil sa ang Biblia na ngayon sa Roma Kapitulo 8 versikulo In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what to pray for, but the Spirit Himself will intercede for us through wilderness groans. Amen. Amen. Bible promises, if you do not know how to pray very well, the Holy Spirit will help you. Ang Biblia na ngayon nga kung dili kita mag-ampo pag-ayo ang Balaang Espiritu magtabang diri kanato. That's why we need to pray in the Holy Spirit all the matters. Wala kinala kita mag-ampo sa pinagi sa Balaang Espiritu. Our God does not like us living in bondage as slaves to Satan. Ang atong Dios dili gyud siya ganahan mo kuyo kita isip ulihon ni Satanas. Like in the Exodus event, He has given us freedom and liberty through Jesus Christ. Sama sa pagitabo sa Exodo, naghagan niya kita o kagawasan, pinaagi ni Jesucristo. So now, through faith in Jesus, we become the people of God and enjoy freedom and liberties. Ug karon pinaagi sa pagtuo kang Hesus, kita nahimong katawan sa Dios ug nalipay sa kagawasan ug sa pausaron kay na iya nga gihatag ni Jesus diri kanato. Hallelujah. Amen. I am set free in all matters of the world. Ug karon si Pastor gawas ko na gyud siya sa matag sitwasyon. I am set free from the materials. Gawas na gyud siya gikan sa mga material. I am set free from the money. Gawas na gyud siya gikan sa kwarta. I am set free from the whole ministry of God. Gawas na gyud siya sa tanan ng mga ministeryo sa Ginoo. Because I believe God and trust Him. Kay siya nagatuo sa labing gamhanan nga Dios. That's why I must pray. Mo na Petition to God Almighty with honestly heart every day and night. mo na siya gyud nagaampo adlaw ug gabi sa tinag-anon kayo niya kasing-kasing. I like to travel all around the world every morning, every evening. Maganagin si Pastor na mo suroy sa tibuok kalibutan adlaw ug gabi.
I went back to Korea and Africa, America, China, and Kenya, all around the world every morning. O sa mga kadabuntan si Pastor nag-aatugay sa Amerika, sa China, o sa bisan asa pa nga lugar. That's why 1 hour is a very short time for me. Muna ang usa ka oras, gamay ra gyud kaayo kana nga higayon kaniya. Because I want to go to Kenya, Africa. Kay ganani si Pastor lumadto sa Kenya o sa Africa. I want to go to Jerusalem in Israel. Ganaan siya lumadto sa Jerusalem o sa Israel. I want to go to China. Ganaan siya lumadto sa China. I want to go to Vietnam. Ganaan siya lumadto sa Vietnam. I want to go to Bayan. Ganaan siya lumadto sa Bahian. I want to go to Bulon, Ganaan siya lumadto sa Bulod, Baguio, Cambacio, and every church, every house. o sa bisan asa nga mga simbahan o mga balay. Holy Spirit help me intercede, pray for all people of the world. Ang mga balang espiritu magatabang kang Pastor alang sa pag-ampos sa mga Because God teach me, all people over the world need Jesus Christ. kaya ang Diyos nag-tulong ang Pastor na ang tanan na katawan sa kalibutan ng inhanglan din sila o Jesucristo. That's why I must open my mouth widely to pray for all people. Munang abriyan yung dako ang iya nga iyang babaw huna-huna para sa katawan. And then God gave me the messages O ang Diyos naghatag ng pastor to deliver the good news and teaching the people. alang sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos o pagtudlo sa The mga Bible tao. says, do not worry about anything else. Ang Biblia nagayon na ayaw ngayon pagkabalaka sa matag Instead of their petition and praise to God Almighty with the thanksgiving mind. Instead, kaya ako yun kina na pag-apo ngayon kita pag-ayo. This morning, early morning, I was praying here. O sa mga karoon ng buntag, si Pastor nag-apo ngayon. Oh, thank you, God, for salvation of my souls. Kung salamat Ginoong Diyos sa pag-iwas sa akong kalag. Even though I have not done very well, will of God. Bisan nga wala ako nagbuhat o maayo nga sa pulong sa ilan. But because of Jesus Christ, you died on the cross for the salvation of my souls. Kapag ikaw Ginoong Jesucristo, ikaw nagpakamatay alang sa kaluwasan sa akong sala, ako ang kalag. That's why I give thanks to God Almighty for the salvation of my souls. Wala ako ng pasalamat Diyos sa labing kamhanan ng Diyos alang sa kaluwasan sa akong kalag. We can pray continually like this with the give thanks mind. Makahimo kita pag-ampo sa mga nganak sa mapasalamaton din kahuna-huna. Oh, I thank you so much for people helping the ministry of God. Huwag nagpasalamat din si Pastor sa mga tanang katawan na nagtabang sa pagministeryo sa When I Ginoo. visited Bulon and Bayan and some other places, they come to the every Sunday from the very far, 1 hour, 2 hour walking to worship to God Almighty. Sa mga si Pastor magtugay sa bahian sa Bulon, ang kanang mga membro, mga lakaw kayo sila o usa ka oras. So I like them and honor their faces. O ganahan din si Pastor kanila tungkol sa ilang pagtuo. Maybe God can give them some very wonderful power and authority more than us. Muna ang Diyos ay kahatag kanila o maanindot kayo nga kusog. Many people come to the church to worship from the very far areas. Ang dagan kayo makatawan ng atuloy sa simbahan alang pagsimba bisan tuod nga layo kayo sila. Last time we visited Bulon and Bayan very far from the churches. O sa natong miagi nga nakita ni bisita dito sa Bulon o sa bahian sa layo kayo sa ayo. They are coming to every Sunday from the very fast, very difficult roads. Sila nag-atuloy sa simbahan kada Domingo bisan tuod nga layo kayo sila gusto kayo ilang dalan. I was working from the Bi-City to the churches. O nakayong si Pastor paglakawin yan sa bais abot dire. This is not long distance. Only we need 30 minutes to take time for working Bi-City to the church. Dili gyud kay kaayo layo nga distansya. Nakayong kita paglakaw sa 30 minutos lang gikan sa bais paingon dire. I was working very much when I was high school. I was working likewise. O sa diha nga high school pa si Pastor naghimugin siya paglakaw sa mga niana. I was studying PhD when I was high school, 10-30 minutes here. Kung ato sa diyang high
high school pa siya, nakahimo siya sa paglakaw. Nahuman siya after 30 p.m. 10:30 finishing the school. After that, I was lying in the bus and go back to the city of the Gwangyang. O sa 10:30 nahuman na ilang school lang, isakay siya sa bus o bumalik na po siya sa Gwangyang. From the city of the Gwangyang terminal to my hometown, there is no bus, any motorcycle and anything else. Gikan sa city sa Gwangyang padulong sa iya nga nahimutangan wala na yun mga motorsiklo. Almost 11:10 p.m. I was working from Gwangyang city to my hometown. Bisa na ngayon, alas 11 na ngayon sa gabi, si Pastor ngayon naglakaw, gikan sa Gwangyang padulong sa ilang balay. I was alive almost 12 midnight. I was alive every day. O siya ngayon maabot sa ilang balay, alas 12 ngayon sa Kadlawon. Very early morning, wake up and cooking and prepare the breakfast and go to the school. Very early morning, go to the school doors. O sayo ngayon kaayo sa kabuntagon siya magka-prepare sa iya ngayon ng mga pagkaon para padulong sa eskwelahan. 6 a.m. Wake up, wake up and prepare the lunch box and go to the schools. Alas 6 pa ngayon, kinahanglan na siya magmataw, mag-prepare og lunch bag para kaniya. Ukyo church members, you are so happiness. Sa mga ang mga okyon, mga membro lipay kayo kaayo. You are not far from the school, far from the churches. Dili ka mo layo sa simbahan ug layo sa eskwelahan. Be diligent and faithful. Pagpapaugiwan o pagkamatinag-anang gayon. God can available you very powerful ministry of God. Makahimo gayon ang Diyos paggamit ka nato alang sa pagministeryo Will you kaniya. pray? Father God Almighty, thank you Lord for sharing the gospel. God who give us freedom and liberty in our lives. Give us the more encouraging strength through messages. We'll rescue some people who are under the devil spirit workings, under the simple letters. Who will go and rescue them? Almighty God, thank you so much for appointing all of you and I to deliver the good news to all people. Help all of us to deliver the good news and preaching the gospel continually. Encourage the people of God and save the whole unbeliever and the believer continually. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Praise the Lord.